Senyorita, may nagpapabigay po. Lapit ng isang kasambahay, dala-dala ang isang basket ng prutas, at bouquet ng bulaklak. Akala ko yun lang, pero meron pang pagkain nakasunod doon. Daig pa ang Chinese niyang manliligaw mo, Dahlia. Sa susunod ay suggest mong pati tanghalian at hapunan, padalahan na rin tayo. Mukha naman hindi maghihirap agad, mapanuksong ngisi nito, kaya naman pati sila Tita Empress ay nakitawa naman dito. I wish I can eat this with you, but I can wait a few weeks more. Stop eating grass please, ayokong maging ibang nilalang ang magiging anak ko. Malakas na basa ni Tita sa note na nakalagay sa pagkain, kaya napuno ng malakas na tawanan ang buong komedor. Hindi ko akalain na talagang magpapadala siya ng pagkain at ganoon pa ang note na ilalagay. Nababaliw na talaga ang lalaking yun, ang aga-aga, kung ano-anong naiisipang ipadala. Napailing ako nang maalala ang sagot niya tungkol sa pagkain. Mayaman naman daw siya, pero yung mapapangasawa niya puro damo ang kinakain. Ang lakas talaga ng fighting spirit ng matandang yun. Care to share why my wife is smiling? Ni hindi ko na malayang nakatayo na pala siya sa harap ko. Napatitig ako sa itsura niya, kahit gaano ka-formal ang suot niya, nangingibabaw pa rin talaga siya. Kusang bumaba ang mata ko mula ulo hanggang paa, nang suriin ko ang suot niyang three-piece suit. Hindi ito masikip pero kumerba ito sa dibdib, braso at sa bewang niya, ay parang puputok na. Mag-suggest kaya ako na mag-jogging pants na lang siya, pero mas lalo lang babakat iyon. Napabiling ako sa naiisip, habang napapailing kong pinipigil ang ngiti. Yumuko na lang ako, at nagkunwaring may inaayos. Tatanungin ko sana kung bakit siya nandito, naalala ko nga palang inaaya niya akong mag-lunch daw. Sana kumakatok ka muna, diba, pagbabago ko ng anyo na at pagiging seryoso. Tumayo ako sa kinauupuan ko, at nakita ko kung paano sumunod ang mata niya sa bawat kilos ko. Bigla akong nailang sa ayos ko, a nilent pencil skirt, and a white polo top na open hanggang dibdib ko. Tama lang para takpan ang hangga sa bra ko, it looks a little bit daring, pero kagalang-galang pa din naman. Malandi kasi ang stylist ko, kaya puro maalay ang damit ko. Sa sobrang ilang ko sa paninitig niya, nasagi ko ang lagayan ng mga pencil sa tabi ko. Pagyuko ko hindi napansin na nasa likuran ko na siya, kaya tumama ang pangupo ko sa harap niya. Halos narinig ko ang sunod-sunod niyang pag-ubo, dahil sa nangyari kaya agad din akong napatayo. Mabilis kong kikompose ang sarili ko, kahit feeling ko ay parang kamatis na sa pula ang mukha ko. That is my first time to feel something and it's so awkward. Nakita kong napapakamot siyang yumuko. Kaya mabilis na akong naglakad palagpas sa kanya. Ayoko ng confrontation, baka himatayin ako, lalo na ganoong eksena ang nangyari sa amin. Maya-maya pa ay nakasunod na siya sa akin, saktong pagbukas ng elevator ay nasa likod ko na siya, meron kaming mga empleyadong nakakasabay na nakangiting bumabati, at meron namang namamangha pang makita kaming dalawa. What kind of salad do you have here? Tanong ko sa waiter na binigyan ako ng matamis na ngiti, nang di ko man lang tinitingnan ang menu nila. Herb, I'll order for both of us. I told you I don't want you eating grass, honey, nanguuyam niyang sabi, bago bumaling sa waiter na nasa tabi ko. Agad na napawi ang ngiti nito nang humarap siya, at seryosong umorder. Kailangan bang lagi mong sabihin na asawa mo ako? Tipid kong tanong dito. Seryoso ang mukha niya, pero ang mga matang nakatingin sa akin ay puno ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Of course you're my wife. Maybe not yet on paper, but you know soon it will happen in 2 weeks now, saad niya bago hinela papalapit sa kanya ang upuan ko. Napasinghap ako nang maamoy ang panlalaki niyang pabango, masarap sa ilong pero nakakaliw. Parang siya gugustuhin mong makasama siya, pero masyadong nakakailang ang presensya niya. Napayuko ako sa kamay kong hawak niya, at pinaglalaroan iyon. I wanted a better proposal for you, but after what happened to you, I don't want to take risk, saad niya habang nakatitig sa kamay ko. Nagulat ako nang makita doon na nakasuot na, ang isang singsing na may malaking bato. Malaki yun dahil sa malayo palang kitang-kita muna ito. Gusto kong hilahin ang kamay ko, habang hawak niya, pero mas lalo lang niyang hinigpitan ang kapit dito. I may be old for you as say per what you're insisting always.
Pero papatunayan ko sa'yong ako lang dapat ang lalaking tatayo sa tabi mo. Ako lang ang lalaking makakagisnan mo sa tabi mo, bago matulog at paggising. I'll do everything just to prove you that my love for you is beyond your expectation. Seryoso nitong sabi habang nilalaro ang singsing na nasa daliri ko. Kumain muna tayo, gutom lang yan, sabi ko nang dumating ang pagkaing in-order niya. Saglit akong napatitig sa kanya nang mag-umpisa siyang kumain. Paminsan-minsang umiiling habang kumakain. Nag-iwas ako ng tingin, at muling pinagpatuloy ang naudlot na pagsubo ng bumaling siya sa akin. And now I'm really getting married. Wala nang atrasan at wala nang bawian, kahit hindi ako pumayag sa tanong niya. Alam kong doon pa rin naman ang punta noon, lalo na laging nakabantay si attorney sa akin. Nakakatawa ba masyado ang proposal ko? Pasensya na medyo hindi ko napaghandaan. Oo, mukha kang nagmamadali. Kailangan ko pa bang sagutin ang tanong mo? Pidgel ngiti kong tanong dito nang nasa sasakyan na kami. Umiling lang siya at di na napigil ang isang ngiting umalpas sa labi niya. At akala mo ay isa itong teenager na nagbablush dahil sa ginawa. Sa bagay alangan namang lahat ng babaeng makilala niya alokin niya ng kasal. Hawak niya ang kamay ko nang biglang tumunog ang telepono niya. Nasa harap ko ito kaya kitang-kita ko ang pangalang nakasulat doon. Answer it, baka importante, tipid kong sagot bago bumaling sa bintana ng kotse. Parang sinabuyan ng asido ang sikmura ko sa sinabi ko. Hindi ko alam pero ayaw kong magpakabitter sa babaeng yun. She's the first, no doubt on that. Pero sisiguraduhin kong ako naman ang magiging huli. Courtney, I'm on a dinner. Nakita ko siyang dagling lumingon sa akin, kaya nag-iwas ako ng tingin. I'm sorry, iba na lang ang tawagan mo, hindi ko pwedeng iwanan si Miles. I'm sorry, dinig kong palm niya dito. Sa tanong ginamit niya dito, parang may hinihingi itong pabor. At nalulungkot itong hindi nito na ibigay iyon. You can go if she need you. Tipid kong saad na hindi bumabaling sa kanya. I heard him check from what I said. I don't know if it's about what I said or about Courtney. You heard me, I'm staying. Yeah, you're staying. Pero okay lang naman kung kailangan kanya. She is your friend or even more than that. So I know she's important to you. Parang lahat ata ng kinain ko kanina puro ang palaya yata. Lahat ng pait na lalasahan ko sa sarili kong bibig. Mahirap sabihin at tanggapin, pero mas matagal naman talaga silang nagsama ng patpati na yon. Unlike me, I'm just a collateral, maybe we're friends before but they've been together for so long. Hindi nga ako aalis. Bakit ba pinipilit mo? Ganoon lang ba kadali sa'yo na ipamigay ako? Sa bagay ano mo nga ba ako? Hinanakit niyang sabi. Yung mga kamay niyang nakahawak sa manibela ay mas lalong humigpit doon. Napatingin ako sa labas, hindi ko napansin na kahinto na pala ang sasakyan niya. We're always fighting kahit sandali lang kaming magkasama. Kahit maliit na bagay lang nagiging malaking issue. Kung ganito kami kapag kinasal na kami, baka sa lalong madaling panahon hiwalayan din ang kalalabasan. She needs you. Hindi ako ganoon kadamot para ipagkait ka sa kanya. Grabe Miles. Pues sasabihin ko sa'yo wala akong pakialam kung ipagdamot mo ako sa kanya, o kahit sa lahat. Mas lalong gustong-gusto kung ipagdadamot mo ako, kasi alam kong mahalaga ako sa'yo, kaysa yung pinamimigay mo ako na parang walang kwentang bagay para sa'yo. Na pwedeng kunin at itapon kung kailan mo gusto. Minsan naman ipagdamot mo ako sa iba, kasi pag ginawa mo yun magbubunyi ako, napapikit ako sa sinabi niya. Siguro nga even before I always push him away. I always make things to make him mad at me. But in the end I always in need of his attention. Lagi siyang andoon lang sa tabi, at nag-aantay kung kailan ko siya kailangan. Why if I ask you to stay would you stay? Would you let me chain you around my life? Would you give me the right to decide for you? Matapang kong tanong dito. Napakurap ako ng isang tipid na ngiti ang umalpas sa labi niya, habang nakatitig sakin. Yes honey. I will give you all the right to own me. All the right honey. Mayabang niyang sagot sa akin, bago ako kinabig sa mga bisig niya. Napapikit ako nang gumanti ako ng yakap sa kanya. Ang mga yakap niyang punong-puno ng conviction, at kumpiyansang magiging akin siya. Ang yakap na pinaparamdam sa akin na ako lang ang may karapatan doon.
Yakap na hindi ka makakaramdam ng kulang, kundi nag-uumapo na pagmamahal lang. And that night for the first time since my parents died I fall asleep smiling. Not worrying my tomorrow's full of surprises. Pang-ilang tingin niya na yan. Nako hindi ko na mabilang. Parang ako na nga napapagod sa kanya eh. Dinig kong usapan ni Javier at Dove. Kanina pa sila dito sa opisina ko, pero pinapabayaan ko lang silang gawin ang gusto nila. Kung pag-usapan nga nila ako, akala mo wala ako dito at hindi sila naririnig eh. Mahal ka nun kahit di mo isipin, sinaman ko lang ng tingin si Javier. At kung mahal ka nun babalik yun, pahabol niya pa mas lalo lang ulit ako nalungkot nang balingan ko ang phone ko. Tigilan muna yan pati kami napapagod sayo, agaw ni Dove sa cellphone ko. Napabuntong hininga lang ako, bago binuksan naman ang laptop ko. Pero ganoon lang din muli niya tong sinara. Kung magpaparamdam yun. Don't bother yourself too much on a person who doesn't bother about you, inis na sambat ni Dove sakin. Yeah, Dove is right. Kung abala man siya, hindi pwedeng kahit isang text or tawag hindi niya magawa sayo. Baka ibang bagay lang ang pinagkaka-area. Angal nito nang batuhin siya ni Dove ng notebook. Hindi ka nakakatulong. Sabi ko nga, saad nito bago kunwaring izaniper ang bibig. Napapagod na nga din ako kakacheck kung may tawag ba siya o text. Bukas na ang kasal. Ikakasal na kami bukas, pero hanggang ngayon hindi pa siya nagpaparamdam. Hindi ko na alam ang iisipin, hindi naman ako nag-alala kung hindi matuloy ang kasal. Pero ang puny emus kong sarili hindi matahimik. Lalo na nang nalaman kong magkasama sila ng malantod na Courtney na yun. Baka kasi beshi napagod o baka busy may pinagkakabisihan. Isa ka pa, bibigwasan ko na kayong magjowa. Wala kayong masabing maganda, ambo ko sa kanila, pero nag-peace sign lang sila pero panay pa din ang bangisnisan. Ikainyo na lang yan wag nyong inaaway ang pala-loves ko, agaw eksena agad ni Storm nang dir-diretso itong pumasok sa opisina ko. Dala ang sandamakmak na pagkain na hindi ko alam kung anong meron. Lou, nagiging cheesy ka na ah. Kaninong kampo ka tumatambay at nang maipatok ang kuna, sabat agad ni Javier kaya nagtawanan kami ni Dove. Hindi kasi ugali yun ni Storm. Masyado itong seryoso para sa mga ganoong bagay. At saka Diyos ko kapanahonan pa ata ni kopong-kopong ang salitang yun. Pag nandito sila lalo na itong makulat na magjowa, nakakalimutan ko ang puny emus kung mapapangasawa na wala ng ilang linggo. Sinabi ko na kasi sayo ako ang mahalin mo. Edi sana hindi ka na masasaktan, hindi ka pa pinag-aantay. Sabay na sumasang-ayon ang dalawa sa sinabi ng katabi ko, habang sumisigaw ng tama. Hindi nga ako masasaktan. Sasaya ba ako? Oy wag kang ganyan Dahlia. Parang sinasabi mo namang boring itong si Storm, habang pinapalo ang balikat ni Storm na panay ngisi. Para sabihin ko sayo. Pag ito naging jowa mo wala kang wrinkles, bida ni Javier pero di mapigilan ang tawa. Bakit naman Abir? Napaapir kami ni Dove sa naisip namin. Dahil paniguradong hindi maganda ang lalabas sa bibig nito. Kasi nga boring siya nasa middle ka lang. Hindi ka na malulungkot hindi ka pa magagalit, at napuno na ng tawanan ang opisina ko. This past few days sila ang laging laman nito. They would make my day as crazy as they are. Kaya madalas wala akong natatapos, buti na lang mahaba ang pasensya ni Kuya Matt. Pero minsan pinagtatabuyan niya ang mga ito. Gaya ngayon na aya ako ni Dove na lumabas, it's my bachelorette daw kasi. E di pagbigyan kahit di ko alam kung anong meron, kesa naman bahay lang ako at nagmumakmak. Kaya nandito kami ngayon sa isang hotel room sa bandang Makati. Pinaayos niya na daw ito sa isang organizer, kaya siguradong mag-enjoy daw ako. Habang ako sa sarili ko natatakot na sa sinabi niyang mag-enjoy. Dahil paniguradong may kalokohan itong kasama at doon ako natatakot. Hinatid kami ni Storm at Javier doon. Actually nagstay pa naman sila ng ilang minuto bago umalis. Dove baby, wala ka talaga ni hire na lalaki dito ah, pangungulit ni Javier habang nakalingkis kay Dove. Wala nga ang kulit mo. Tsaka kung meron man sasabihin ko ba sayo. Umalis na nga kayo hindi ako makapag-focus bulyo ni Dove. Habang ang isa na iwan na ng hahaba ang nguso at babulong-bulong sa tabi ni Storm. Bumalik ulit ito sa pag-iikot sa buong unit. Merong mga design kasi ang buong unit.
Merong bill na nakakalat sa display ng Keep Ipay ng kung sino at ang pangmalakasang pang-almusal. Sigurado kang susuotong mo yan, Dahlia. Nakangiwing turo nito sa hawak kong gown. Napatingin tuloy ako dito. Ibang gown kasi ang binigay niya sakin. Diyos ko, magkakasala ka kung ikaw ang titingin dito. Halos wala nang itago kung susuotin ko ito mamaya. Actually hindi siya totally wedding gown, it's a white dress made of lace. Yeah, lace all over, even on my mountain part it's lace, and my crown princess is saying later. Nakita ko pang napaubo si Storm, bago nag-antada. Parang gusto kong mapahalakhak sa reaksyon niya pero mas gusto kong pagluksain ang sarili ko. I'm so dead later, mabuti na lang puro babae ang imbitado ni Dove. Kung may lalaki pa dito ngayon, or kapag in-invite niya yung mga di naming friend. Magbibigti na talaga tang kasama ko sa sobrang selos. Why? Am I that ugly in your imagination? Ngisi ko dito pero mas lalong napasimangot ang buweset. Tigilan mo ako, Dahlia. Huwag ka na magpalit, Mr. Roosevelt wouldn't like you wearing that piece of thing. Asak niya na parang diring-diri sa damit kaya napailing na lang ako sa kanya. I didn't know you're close with Mr. Roosevelt. The last time I checked di kayo magkasundo ah. Anyari, kuryosong banggo ko sa balikat niya, pero inirapan lang ako. Wala akong pakialam kung magugustuhan niya ang gagawin ko. Malay ko ba kung nagsasaya na siya sa feeling ng linta niyang kasama. I would make my own party too. Irap ko din dito bago inikat ang mga pagkaing nakalatag sa isang buffet table. Maya-maya ay pumasok na si Dove kasama ang organizer ng party. It's already 10 PM in the evening. And any minute the party is going to start. Pero hanggang ngayon hindi pa ako nakakapagbihis ng damit ko. Yung dalawang lalaki doon na lang daw sila sa bar sa baba ng building mag-aantay. Ilang minuto ko nang suot ang damit na binigay sa akin ni Dove. It's nice, I look like a goddess in a naughty way. I'm wearing a see-through bikini underneath too. And for my brassiere it's none as in wala, mabuti na lang mahaba ang buhok ko kaya medyo natatakpan. Diyos ko, para akong mangaakit ng isang banal. Paglabas ko doon isa-isang nagsilapitan ng mga kaibigan ko, at mga ilang kakilala. Hindi naman kami ganoon karami, halos puro yung ka-close lang namin talaga ang imbitado. Isa-isa nila akong binati, para sa nalalapit kong kasal, ay bukas na pala so hindi na talaga malapit yun. And they're really amazed with my dress, actually me too. Hindi ko akalaing kakayanin kung isuot ito sa harapan ng ibang tao. Maraming palarong hinanda si Dove. Noong una ay mild lang, dahil puro mga naughty questions lang. Hanggang sa inumpisahan niya na ang isang body shots. Pero meron siyang bartender na kinuha. Gustong maghurumentado ng katawang lupa ko, dahil ang kinuha niyang bartender ay nakatibak underwear lang. Habang paikot ikot na naglalakad sa harap namin. At isa-isa naming ginagawa ang body shots dito, oh my god. My boyfriend's gonna hurt me for this, Dove, dinig kong sigaw ng isang kaibigan namin. Turn niya na and her shots were on the belly bottom of the guy. Halos lahat nagtilian ng lamapat ang labi niya dito. Parang pati puwet ko ata napaangat, habang sinusundan siyang siren ang asin doon. Oh my god, your boyfriend's gonna hurt you for this. Bulong ko dito habang di magkandamayaw kakairit. Halos lahat ng kasama ko doon lumabas lahat ng energy sa katawan, dahil sa body shots na iyon. Napapikit ako nang naramdaman kong umiikot na din ang paningin ko. Masyado na atang naparami ang inom ko. Puro hard drinks pa naman ang inihanda ni Dove para daw ramdam ng lahat. And now we're on the main event, girls. Ipasok nyo na yan, tili ni Dove kaya nagsigawan din ang mga katabi ko. Pumasok ang bartender, tulak ang isang box na malaki with a big ribbon on the middle. Oh my god, Dove, I hate you, sigaw nung isang kabatchmate namin. Pero kinain lang ng tawanan, at kantiawan ang mga reklamo ng lahat. Dahil pinagbawal ng organizer ang cellphone. At hindi rin sinabi ng bruha na merong ganito ang sabi niya wala. Masasapok ko talaga siya pagtapos nito, baka katayin ako ng mga boys. Pinaupo niya ako sa gitna ng mini stage doon, habang kabadong nag-aantay ng susunod na mangyayari. Pero nagulat na lang ako nang bigla niyang lagyan ng pirang ang mata ko. Pumailan lang ang tugtog na Careless Whisper habang nakaupo ako doon sa gitna.
Narinig kong bumukas ang malaking box na kaninang nasa harapan ko. Naghiyawan ang mga kasama ko, alam kong lumabas na ang nasa loob noon. Halos mapatili ako nang may malamig na lamapat sa balat ko, oh my God. I wanted to be a bride too, Dove do this in way bachelorette, dinig kong sigaw nila. Pero halos manigas ako nang may naramdaman akong sumasayaw sa harap ko. Maya-maya ay may naramdaman akong balat na kumikis ka sa hita ko at sa balikat ko. Ina mo Dove, remove this blindfold, sigaw ko pero tumawa lang siya. Oh my God, don't you touch me. Oh my God, oh my God. Nagtitili kong nagpupumiglas sa upuan ko, when he start grinding on my lap. I can feel that he's nearly naked. Halos mahulog ako sa kinauupuan ko kakaiwas sa kanya. Pero wala akong narinig, kundi tawanan at kantiawan sa paligid ko. Biglang nanlabo na lang ang mata ko nang tanggalin ni Dove ang pirang sa mata ko. Ilang minuto bago nakapag-adjust ang mata ko sa liwanag ng paligid. Nakita ko doon ang isang mukhang hindi ko inaasahan, habang seryosong nakatitig sa akin. Napakapit ako sa kinauupuan ko nang humakbang siya palapit sa akin. Napatingin ako sa likod niya, nakita ko doon ang lalaking halos gahibla na lang ang suot. Yung mga kaibigan ko naman ay kuryosong nakamasid lang sa amin. Habang ang magaling kong kaibigan. Sumisenyas na lagot kaming dalawa. Surprised to see me wife, bulong niya nang makalapit siya sa akin. Tatayo na sana ako palayo sa kanya, nang bigla akong mapaupo sa sinabi niya. Are you seducing that dancer? Cause I think I'm going to hurt someone now, nang gigil niyang saad. Kitang-kita ang galit niya at ang pagpipigil na magwala doon, habang kuyom ang mga kamao. What do I need to explain every detail in my business trip? Asar kong tanong dito, dahil kababa ko pa lang ng eroplano tawag niya agad ang sumalubong sakin. Ina ka, ilang linggo kang hindi nagparamdam sa pinsan ko, tapos uuwi ka ikakasal ka na. Ano pa bida ka? Galit na galit nitong tanong. Di ko maiwasang mapamura sa sentimiento nito. Mas lalong sumakit ang ulo ko nang maalala na naman ang problema ko. I need to look for my wife, before I hurt someone. Pinaliwanag ko na nga sayo. Just answer my question Matt, puno ng pagsusumamo at frustration. She's in Makati with Dove. And they're having a bachelorette party. Kung bukas ka pa darating baka nabutbit na ng iba si Dahlia, inis nitong sagot bago ako binabaan ng telepono. Agad akong sumakay ng kotse ko nang makita ko ito. Dali-dali kong pinasibad iyon papunta sa lugar na sinabi ni Matt. Kung pwede ko lang paliparin ang Mustang ko, kanina ko pa ginawa. Para akong hindi makahinga, naiisip ko pa lang na may ibang lalapit sa kanya at hahawak. Sapat na si Storm ang problema ko, ayoko nang dagdagan pa. Nang makarating ako doon, naabutan ko sa lobby si Javier na maingay na. Oy pre, buhay ka pa pala, nakangisi nitong salubong nang makalapit ako sa kanila. Nakita ko naman kung paano sumama ang mukha ni Storm sa akin. Nasaan si Miles? Kunot noo kong tanong dito. Nagkibit balikat lang ito. Nung akala ko, hindi sila sasagot tumalikod na ako. Nasa 30th floor siya. Hope you could make it on time, cause I heard Dove hire a macho dancer. Seryosong sagot niya kaya agad akong napatakbo sa elevator. Halos batasin ko na ang pindutan ng elevator para lang bumilis ito. Parang gusto kong ireklamo ang service nila dito dahil doon. Agad akong tumakbo nang huminto ito sa mismong floor na sinabi ni Storm. Naabutan ko doon si Miles na nakaupo sa gitna, habang sumasayaw ang isang lalaki sa tabi niya. Agad na nahinto ang mga kaibigan niya nang mapansin ako. Nakita ko pang lumapit si Dove para alisin ang blindfold ni Miles. I came half running and I almost smacked out of this guy, who's grinding in her lap. I grabbed the tie he's wearing palayo sa babaeng walang kamalay-malay sa nangyayari sa paligid niya. Don't you touch her, bulong ko dito nang makalapit. Medyo maingay pa kaya hindi siguro ako naririnig ni Miles. Agad na nagmamadaling lumayo ang lalaki at pumunta sa likod para magbihis. Habang naga-adjust pa siya sa liwanag, nasuri ko ang suot niya. Halos wala nang takpan sa suot niya, kaya agad akong napatingin kay Dove na agad na nag-peace sign sa akin. Nahilot ko ang ulo para mabawasan ang inis ko. Napasinghap siya nang makita ako sa harap niya.
Surprised to see me wife. Inis kong ngisi dito, pero hindi ko pa din mapigilan ang inis dahil sa suot niya. Are you seducing that dancer? Cause I think I'm going to hurting someone now. Bulong ko dito nang mas inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Napakuyom ako ng kamao nang nakita kong napaurong siya. Agad kong hinubad ang jacket ko, at ipinatong sa kanya. Hindi ko na siya inantay pang magsalita, agad ko siya binuhat palabas doon. Ilang minuto akong nakasandal sa driver's seat nang hindi nagsasalita. Tiningnan ko siya sa gilid ng mata ko, and she's hugging my jacket. Pinatay ko na ang aircon kaya alam kong hindi na malamig, but still she's not talking to me. Sa sobrang inis ko nahampas ko ang manibela, na naging dahilan kung bakit tumunog ang bosina nito sa 10 oras ng gabi. Nag-drive ako papunta sa kondo ko. I can't talk like this kaya papahupin ko muna. Kainis ka, ayoko pang mamatay. Kung gusto muna magsolo ka, ibaba muna ako, sigaw niya nang hampasin ako nito sa braso. Wala akong nagawa, kundi magminor, ayoko din naman siya mag-alala. Bigla akong nagpreno sa sinabi niya. Parang lahat ng pagtitimpi ko naubos. Hindi ko alam kung dahil sa insecurities ko, o dahil sa sobrang selos. Ano bang problema mo? Ibaba kita. Ano ako sira? Paalala din kita ng ganyan ang suot mo. Kung ako sasapian na ng masamang espiritu dahil dyan, paano pa ang iba? Inis kong sabi dito. Pero umismid lang ito at tinaasan ako ng kilay. Adik, pag sinapian ka ng masamang espiritu wala nang para sa iba. Sa'yo palang kulang pa sila. Tsaka ano bang masama sa dress ko? It's for the bridal shower, anong pinaputok ng botchi mo? Ang katawan mo hindi paninda sa palengke na kailangang ibilad. Lahat yan para lang dapat sa mata ko. Kung kinukulangan ka sa akin pues magtiis ka, dahil hindi kita ibabandera sa iba. Ginawa mo pa akong isdang berang ka. Gusto kong mabenta hindi itinatago, dinig kong bulong nito. Hinapit ko ang bewang niya at kinayumot siya ng halik na mapagparusa, pero sa kabilang banda ay mapaghanap. Gusto mong mabenta wife, ngayon palang umpisahan na natin ang honeymoon.